na-touch na lahat ng points. Number one, yung income eh. Iniisip ng kababayan natin kasi mayayaman ng mga doktor, di ba? Kasi sabi doktor mayaman eh. Like Lisa, kwento mo nga yung sa brother mo. Opo nga. Kasi merong mga mayayamang cities dyan. Pero meron pong mga doktor, hindi nila ginagawang permanent. Parang lagi lang silang casual. So, ang sweldo po nila ay mababa lang. Oo. So, parang walang suporta sa mga Like yung brother mo ay, nanunungkulan. ang sweldo ata is only 10,000 a month eh. Opo, sa as government. doktor po yun. Di ba sinasabi po, kulang na kulang ang doktor. Tapos, hindi naman nila gagawin permanent. Tapos po, ang baba pa ng sweldo. So, tama po yung sinabi ninyo. Lalo na sa mga residente. Magkano ba sweldo ng mga resident residente, doctors? Siguro, ang range niyan, meron pa mga nagbibigay ng 6,000, 7,000 a month. 6,000 to 8,000 a month. Siguro sa mga government hospital, it can go to 15,000, 16,000 or close to 20,000. So, makikita mo talaga yung variation, no? May mababa, merong medyo mataas, pero mababa pa rin kung titingnan mo yung cost of living ngayon. At saka lalo na kung may pamilya, ang mga doktor na ito. So, talagang kulang talaga sa suporta at napipilitan tuloy ibang doktor. Diba may istorya nga na iba nagsa-sideline na, may mga nagtitinda ng mga kung ano-ano sa klinika, yung mga 5-6 dyan, mga alahas, ganyan. So, napipilitan sila dahil nga Wala namang masama dun, sir, di ba? Hindi naman kasi sapat yung kanilang kinikita para talaga buhay ng pamilya nila. Sir, may comment nga po dito May galing question, kay diba? Dr. Sandy. I am an incoming resident next year. What is the effect of the EVAT on the resident salary? Sabi nga niya, we don't earn much every month and part of our salary is donated to our patients who really can't afford some labs and medicines. Does this mean we have to give up 12% of our salary starting next year? What's going to be left for us to take home? Ano so yun nga comment po niyo yung dyan, sir? nananakit nila. Siguro, liwanagin lang natin, no? Kasi minsan nagkakaroon ng problema dahil hindi naiintindihan. Ang IBAT kasi is a consumption tax. It's a consumption tax for goods or medical services in the part of the doctor. So, ang nagsusholder ng IBAT, hindi yung doktor, kundi yung pasyente. So, kung may pasyente ako, mag-avail ng services ko, kung halimbawa ang aking consultation fee ay 200, 10% ang babayaran ng pasyente na IBAT. So, magiging 210 ang babayaran ng pasyente. So, ang nagbabayad ng IBAT, actually, hindi naman doktor. Ang doktor, nagiging parang collector lang para sa gobyerno. The IBAT is a consumption tax na ang nagbabayad yan, yung nagko-consume ng services. So, wag siya mag-alala at hindi siya babawasan sa IBAT. Ang ibabawas sa kanya is withholding tax. Opo. Yung withholding tax, 10% talaga yan. Wala tayong magagawa dyan. 10% withholding tax. Yung 10 to 12% naman sa IVAT, sa pasyente yun. Kaya lang, dapat di maliwanagan ng mga tao at ng mga doktor na hindi naman lahat ng doktor batable. Hindi lahat ng doktor dapat sisingil ng IVAT sa kanilang mga pasyente. Kung ang income nila ay 1.5 million and above, saka lang sila magre-register as VAT-registered doctor at saka lang sila maniningil sa kanilang mga pasyente. Yung mga doktor sa gobyerno na nagbibigay ng free services o swelduhan ng government, offer ng free services, hindi dapat singilin ng mga pasyente ng IVAT. Wala dapat bayaran ng pasyente ng IVAT. Yung mga private doctors na hindi mataas ang sweldo. Yung mga private doctors, as long as the income is not more than 1.5 million. Mataas yan eh. 1.5 million. So kung ang total income of last year was less than 1.5 million, pwede ka mag-register as non-VAT doctor. So lahat ng pasyente mo, hindi mo dapat singilin ng IVAT. Pero kung kikita ang doktor mo na more than 1.5 million, mandated siya mag-VAT register, so lahat ng pasyente niya, sisingilin niya ng 10% IVAT. So sir, sila po resident po, di ba continuing education po, di ba nag-consider silang estudyante, bakit po sila nawi-withholding tax? Actually, ano yan issue rin yan na pinag-uusapan, no? Pero, yun nga, kasi pa ike-residente, whether ikaw ay nasa pribadong ospital o nasa government hospital, ang nag-i-empleyo sa'yo ay yung ospital. No? Kung sa government hospital, ang gobyerno, kung private hospital, yung ospital mismo, in-empleyo ka o binabayaran ka para tumingin ng pasyente. So kung tutuusin, ang sweldo mo, hindi talaga binabayaran ka ng bawat pasyente na tumitingin sa iyo. Wala kang sisingilin sa kanila. Empleyado ka ng ospital. Ngayon,
kung iisipin mo na empleyado ka ng ospital, doon papasok nga yung withholding tax kasi hindi ka naman kasi considered na parang, na private taxpayer na sabihin mo na bakit ka may batas na gano'n. Kasi empleyado ka bale. So kahit na yung sa private hospital, gano'n din ang turing. Sa government hospital, gano'n din. Empleyado ka ng ospital. Okay, so maganda pinag-usapan natin pero we have to pause for a break. Pagbalik natin, pag-usapan natin kung anong magagawa natin. Good news naman tayo pagbalik. Hindi naman puro bad news. Pagbalik natin, titignan natin anong magagawa natin. Okay, so don't go away. We'll be back.